Hello, good evening. Good evening. Hi, what's your name, sir? RJ. Ano pa? RJ, Papa RJ. Ilan taon ka na, RJ? 31. 31. You're driving right now. Nag-park na ako kasi makipag-po ko sa'yo. Ayan, okay? Nag-park mo sa shala? Nag-park ka. Nag-drive ka na. Nag-park ka pa. May biro lang. RJ, ano ginagawa sa buhay? Business lang, tsaka, work. May business ka? Medyo meron. Monkey business? Hindi naman. Hindi naman. Alright, RJ? You're here na to talk about economics and business, right? Yeah. Okay, hindi ko kayang sagutin yan eh. RJ, could you say hi to my Nanay Gigi? Ano na? Say hi to Nanay Gigi. Hi, Nanay Gigi. Hi, Geraldine. Hi, Geraldine. Para madami ka sa init ng ulo niya. Alright, what can I do for you, RJ? And, kasi may problem kasi ako right now. Regarding my ex-wife. My ex-wife ka? How long na nagsama kayo? 10 years. 10 years? Ilan ang supling? Isa. Yeah. Ba't kaya naghiwalay? What triggered it? Differences. Ganun. Lagi naman ganyan eh. Ganun talaga. Lagi nga ganun yung Bahala ka. Yung problem ko kasi, mga 2 years ago, nag-separate na kami ng house. So, nag-rent ako ng condo, tapos naiwan siya dun sa house ko. Sige, ba't mo na kayo naghiwalay? Gusto ko na malaman. Sorry ha. Differences, parang wala na. It just died out. So you woke up one day as if wala ka naman sa ed? Actually, matagal ng So long time coming siya hanggang sa mas maganda. That's the better thing to do kapag wala na talaga. Yun. May bahay kayo nung kayo pa, tapos ikaw yung umalis. Umalis ako. Para sa mga anak. Ano na? Para sa mga anak. Isa lang yung anak namin. Tapos yun nga ang naging problem ko ngayon kasi nag-file na siya ng annulment against me. Hello? Nag-file na siya ng annulment against me. Pero, wala namang problem kasi yung marriage namin talaga, in the first place, it's not really valid kasi wala kami marriage license eh. Bakit? Parang kasi college pa kami nung kinasal kami. She was just 18, ako 20. So, tapos biglaan yung kasal namin. Okay, so, kumbaga ito'y kasal by logic, not by technicalities. Yung marriage namin, hindi talaga siya valid kasi walang formal requisite na marriage license. Okay, ganito yan. Halimbawa, nagkahatian ng kayamanan, wala siyang legal right kasi hindi siya recognized as legal wife. Okay, good. Kasi ang mangyayari nun, babalik sa simula. Alright, sige ako. I'm not saying na good na walang hatian ng kayamanan. Sinasabi ko lang, na-establish natin yung invalidity ng inyong kasal. Okay. Alright, sige po. Tuloy lang po. Actually, it's not really the problem. Hindi naman problem sa akin yung property. Yeah? Ang problem kasi, parang ginigipit niya ako ngayon. Na? Ayos yung background music. Parang umiyak ka. Parang ginigipit niya ako. Kasi, meron na akong bagong girlfriend. Tapos, parang alam na rin nung anak ko, kasi pinakilala ko na yung anak ko dun sa bagong girlfriend. Parang nangyari, nag-text ngayon yung ex-wife ko, na bigyan ko raw priority yung anak ko. In the first place, ang usapan naman namin talaga, Monday to Thursday sa kanya yung bata, Friday to Saturday sa akin. RJ? Yeah. Gano'ng katagal nang hiwalay? 2 years. Nagkaroon na siyang iba? Hindi ko alam eh. You never asked? I didn't ask kasi... yung pagiging tatay mo, nagagawa mo ba to ng regular in the past 2 years? Regular yung ko. Lagi akong lagi ko sinasamahan yung anak ko. This is the first time na nalaman niya may girlfriend ka? Mga last month. This is the first time na meron siya nalaman about you dating someone else? Sinabi ko sa kanya. Ito yung first time na meron siya nalaman about you dating someone else.
Actually, before, nagkaroon na kami ng problem regarding that. Kasi I was studying, sorry, medyo maingay Daman kasi nga na-stuck. Before, nagkaroon kami ng problem kasi when I was studying at law school, meron ng mga kaibigan ko na friends, ganun, ang dami niyang duda ba? No, kasi ang sinasabi ko, after niyo maghiwalay, this is the first time. Yan, okay. Ito itong last month. Tapos, ang dating sa'yo, ginigipit ka niya na about time. Ginigipit niya ako about time. Pero, yung 2 years na yon wala siyang problem. Na At ang masama pa doon, Papa Jack, kasi, I'm not bragging, pero ako nagpo-provide for everything para sa anak ko. Studies niya, yung allowance, food, laundry. Are you happy doing that? Happy ako kasi... Are you? Just give me a yes or no. Give me a yes or no here, RJ. Give me a yes or no. Just give me a yes or no. Are you happy doing that for your kid? Yes. Are you just obliged or gusto mo talagang gawin to? Gusto ko talagang gawin yun, pero ganun na yung situation Bakit may pero? Kasi wala nang, kumbaga, mutual understanding na lang sa amin na hindi na kami pwede magsama. Ever since naman kasi, ako talaga yung nagpo-provide for the family. Okay, RG, mayroon akong concern dito, Kasi I don't want this to go down as a technical conversation. Okay. Okay, hello daw, sabi ni Nanay Gigi, pogi ka daw ba? Check mo sa Facebook. Nanay Gigi talaga. Nailigo ka nga, Nay. Maganda gawin natin, Kasi ang dating sa akin, you don't mind me telling you stuff. I know you're lawyer kaya lawyer. Yeah. Okay. Okay lang ba, sir? Ako, DJ ako, lawyer ka. Alam ko, you are, di ba? Dihasa ka sa argument. Hindi naman. Okay I will lay down the best cards that I have para ma-sustain tong usapan na to the best of my ability. Are you willing? Okay. Okay. Sure. Ganito, Arjen, ayoko kasi nandating sa akin ng usapan na to is technical. Yun dating sa akin Okay. Ang dating kasi sa akin, Papa Jack, ang dating sa akin, ito, i-interpret ko, sir, ito, Ang dating sa akin kasi, ginagampanan ko yung obligasyon ko na kunin ng anak ko Friday, Saturday, Sunday. Kasi yun ang arrangement. Yung kasi, not because gusto ko maging tatay, pero ito yung arrangement. Mag-ibang bagay kasi yan Okay. Ang dating sa akin, I wanted to be a dad technically because yun ang usapan. And I'm a lawyer. I should actually abide dun sa usapan na yon. Pero hindi ang pinanggagalingan kasi is I want to be there Friday, Saturday, Sunday sa anak ko kasi masaya ako. Because I want to be part of my kid's life. Hindi kasi yun ang pinanggagalingan natin. Okay. Kaya tinatanong kita, sir, kung masaya ka ba na ginagawa para sa anak mo to o kailangan mo lang ibigay yung technical na obligasyon mo sa bata? Yeah, of course, na-misconstrue ko siguro yung sinabi mo. Pero every dad knows na masaya siya maging part ng buhay ng anak niya. Congratulations, diba? Sir. Yun pa nga ang isang problem. Kasi gusto ko as early as now, i-incorporate na yung bago kong girlfriend doon sa life din ng anak ko. Hindi maintindihan ng ex-wife ko. Na, di ba, part ng life ko yung girlfriend ko, so, gusto kong makilala niya rin yung anak ko. Gusto ko rin makilala nung anak ko yung wife ko. Yeah. I mean yung girlfriend ko. Naintindihan kita? Yun, doon niya ako tinitira ngayon. Kumbaga ang dating, parang ang dami niyang, maayos na yung usapan namin, biglang papasok ko na naman siya ng bagong problem na wala namang katorya-torya. Napakaliit. Grabe naman. Iyakin mo, Papa Jack. RJ? Oo. Una-una before I go on, salamat. I do not expect a lawyer calling my show, asking for advice. Malaking bagay ito sa amin ni Ceylon Ching. Abogado di ba Ceylon Ching? So Ceylon Ching, alalayan mo ako pag meron akong di kayang gawin ngayong gabi. May concern ako, RJ. Ano yun? Do you expect your ex-wife to be automatically and immediately okay? Na may pinapakilala kang bagong replacement. Kasi whether we like it or not, babae yan. Ang babae is more attached than us. Tayong mga lalaki, we give up easily. More easily than them. Tayong mga lalaki, for the simplest reason,
Pwede tayo umayaw. Pwede ayaw na natin. Diba? Ang mga girls, they will fight for someone they love kahit na wala ng katorya-torya, kahit wala ng love. Diba? Just because they kasi ang babae nangangarap yan at pinapangatawanan nila yan. This is my dream family. I want diba? I want a corporate husband. Ito yung bahay namin. At kahit wala ng love, I will fight for it. Maraming ganyang girls. Girls are more idealistic than us. Tayo mga lalaki, we are not so idealistic. Sabi lang natin yan, but we are not. They are. And you have to understand that. I think, RJ, you are a good lawyer, pero minsan baka kinakain ka na ng teknikalidad ng buhay. You know why? Bakit? You expect your ex-wife to be automatically okay pag may pinapakilala ka sa anak mo na replacement niya sa buhay mo. Because whether you like it or not, itong anak mo, kailangan niya ituring na stepmother ito. And this will not happen overnight. It may take a long time. Baka pag dumating yung araw na may ipakilala sa anak mong tatay at tawagin niyang daddy yun, baka sumama loob mo. Baka nga. Diba? Hindi mo kailangang awayin yung asawa mo. Tulungan mo siyang intindihin ang sitwasyon ninyo. Kasi alam mo, RJ? Yeah. Girls, diba, are born to be complicated. Correct. They are complicated. They are complicated. You know the funny part? Ano yun? We love the complications. As guys. Tama, di ba? Tama. And that's the same reason kung bakit mo siya minahal dati. The complications she brought you. Until hindi mo na ma-resolve ang nakipaghiwalay ka. Well, I respect that decision. Ang kailangan mo kausapin dito kasi parang kinakampihan mo na kasi girlfriend mo ngayon. You have to understand and never forget that is the mother of your kid. Okay. Kasama ng anak mo yan every single day. Tama, sir? At Tama. pag ang ex-wife mo masama impression sa'yo, masama impression ang anak mo sa'yo. You never let your ex-wife cry. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag nakita ng anak mong umiiyak yan, anak mo mismo sa loob sa'yo. Hindi, actually, pwede ba ako mag-comment, Papa John? Go ahead, sir. Kasi yung ex-wife ko, accomplished din siya, doktora siya. Mm-hmm. So, in the first place, siya yung nawalan ng time sa amin when she was studying sa med school. Tapos, pati dun sa anak ko, kinocomplain ko sa kanya, hindi niya maalagaan. Kasi siya, internship niya, residency siya ngayon sa isang hospital niyan. So, all the while, ako yung nag-aalaga dun sa bata. While I was studying, I was working, while I was studying, ako yung nag-aalaga, so siya yung dumarating ng gabi, pagod, matutulog, para siyang boarder sa bahay namin. RJ. Ganun mangyari. RJ. Oh. I'm just so happy kasi na ikaw kausap ko ngayon. So, ayoko na lang sabihin to. Ganito, the main concern that I have right now is not even about you nor your ex-wife. The concern that I have, alam mo kung ano, sir? Yung child. Yung bata. Tinanggalin mo siya ng perfect family sa paningin natin. Tinanggalan mo siya ng buong pamilya. Tama po, mali? Tama. I respect your decision kasi hindi na nag-work, palaya mo sarili mo. Di ba? You're a lawyer, you should know that. Di ba, sir? Oo, ang tama. pwede mo na lang ibalato sa anak mo, alam mo kung ano, sir? Ano yun? Magkaibigang magulang. Oo nga, siguro, tama nga yun. So, hindi importante kung ikaw hindi ito korte, sir, na pag nandun ka sa korte, di ba, it should be beyond reasonable doubt. Walang ganun dito, sir. Kahit mali ka, di ba, kung pwede mo ibuntong hininga, kahit anong gawin natin, nawalan pa rin siya ng husband. At ikaw yon. Huwag mo na siyang awayin. Pag nagalit, alam mo mga girls, sometimes, di ba, may iaawayin nila tayo for no reason at all. Hindi nila ginusto yan, but it's a part of their system. Hardwired sa kanila yan. Pinanganak silang ganyan. Hindi ko kasi naaway, Papa Jack. Siya lang yun ang aaway sa akin. Talaga, ang mga girls, huwag kayo magalit, mga kaibigan. Ang mga girls, mga aaway sila minsan, di ba, petty-petty, di ba? Yung mga tipong nabalian sila ng kuko, sakita ka nila, may ito nila sa'yo. Tama, mali. Tama. Because they're girls. Hindi nila ginusto yan, but they are born that way. Yeah. Baka diba? nga ganun nga. Ang girls, meron silang escape sa mga bagay-bagay.
pwede sila magmaldita sa atin kasi may dalaw sila.